Hello sa inyong lahat, ako si Dra. Ligaya Santos at ngayon ay susuriin natin ang paksa tungkol sa paglalagas at pagputing ng buhok. Ilang beses mo nang tiningnan ang salamin pagkatapos mahugas at bumuntong hininga? Ay, dumadami na naman ang puting buhok ko. Bakit ang nipis ng anit ko? At sa bawat paksukle, may nakasabit na buhok sa sukle. Dati, hindi naman ganito. Pero ngayon, palala ng palala. Pagkatapos mahugas, ang daming buho na nakaharang sa alisan at habang tinitingnan ko, napabulong ako sa sarili ko, buho ko ba talaga ito? Naintindihan ko ang nararamdaman mo. Kaya ngayon, gusto kong pagaanin kahit paano ang bigat ng iyong damdamin. Kapag tinapos mo ang video na ito, malalaman mo. Paalam na sa mga pangkulay ng buhok na nakakairita sa mata at nakakasira sa anit. Sa halip, malalaman mo ang paraan para mapanatili ang buhok na itim at makintab na parang seda. Ngayon, ibubunya ko ang lahat ng sikreto para buhayin ang mahina at namamatay na hair follicles. Ang kailangan mo lang ay luya, kape, at egg yolk. Lahat ng ito ay nasa kusina mo. Dahan-dahan kong ipapaliwanag ng detalyado, kaya subukan mo ngayong gabi. Huwag palampasin. Samahan mo ako hanggang sa dulo. Mararamdaman mo ang sandali kung kailan tunay na magbabago ang iyong buhok. Bago tayo magsimula sa detalyadong kwento, isipin mo muna, bakit ba nagpuputi at nalalagas ang ating buhok? Kung alam natin ang dahilan, mas madali natin itong masosolusyonan. Sa totoo lang, ang pagpuputi o paglalagas ng buhok ay natural na pangyayari. Lahat tayo ay nararanasan ito habang tumatanda. Mahirap talagang mapanatili ang itim at makapal na buhok tulad ng sa edad 20. Habang lumilipas ang panahon, nagbabago ang ating katawan at kasama ring nagbabago ang ating buhok. Pero, narito ang problema. Maraming tao ang pansamantalang sinusubukang ayusin ang kanilang buhok na lalo lang nagpapalala na sitwasyon. Kapag nagpuputi ang buhok, ano ang karaniwan mong ginagawa? Gumagamit kang sipit at binubunot, di ba? Dati, ganon din ako. Kapag nakikita ko ang puting buhok ng nanay ko, sinasabi ko na ibubunutin ko lang po ito. Akala natin, ayos lang siguro ang isa. Pero kung magiging ugali iyan, hindi maliit ang magiging resulta. Narinig mo na ba ang kasabihang, kapag binunot ang isang puting buhok, dalawa ang tutubo? Nakakatawa pakinggan, pero mali ito. Sa totoo lang baliktad. Kung patuloy kang bubunot, hihina ang hair follicles at tuluyang mamamatay. Isipin mo ang hair follicles bilang pabrika ng buhok. Kung patuloy mong hilahin, bunutin, at pahirapan ang pabrikang iyon, ano ang mangyayari? Sa huli, sasabihin ng pabrikang iyon, titigil na ako, hindi na ako gagawa. Mula sa sandaling iyon, hindi na tutubo ang buhok sa lugar na iyon, gayon din sa pangkulayng buhok. Naintindihan ko. Walang gustong makita ang sarili na tumatanda sa salamin. Sa bawat pagtingin sa salamin at pagputing ng buhok, nag-alala ang lahat at nagdadalawang isip na lumabas. Kaya nagpapapintura para magkaroon ng kumpiyansa. Pero alam mo ba, karamihan sa mga pangkulay ng buhok sa merkado ay naglalaman ng maraming malalakas na kemikal para mapanatili ang kulay ng matagal. Ang masangkap na iyon ang pangunahing dahilan ng pangangati, init, at pamamagangang anit. Ayos lang sa isa o dalawang beses, pero kung ulitin mo ng 2 o 3 beses sa isang buwan, sa loob ng maraming taon, unti-unting hihina ang anit. Tulad ng hindi pagtubongang puno sa tuyong lupa, hindi rin tutubo ang malusok na buhok sa sirang anit. Sa huli, magiging tuyo, manipis, mahina, at mas lalagas ang buhok. Ito ang simula ng walang katapusang masamang cycle. Binabanggit ko ang kwentong ito dahil sa aking ina.
Ito ay isang tunay na kuwento at isang napakasakit na alaala. Nagsimulang pumuti ang buhok ng nanay ko nung siya ay lampas 30 na, at mula noon ay nagpapapintura na siya. Pagkatapos, sa loob ng 40 taon, patuloy siyang nagpapapintura ng 2 o 3 beses sa isang buwan. Isipin mo, mahigit 500 beses siyang nagpapakulay sa buong buhay niya at nung siya ay 70 na. Isang araw ay biglang namaga ang mukha niya at hindi niya may dilat ang kanyang nga mata. Nagulat ako at dali-daling napunta sa ospital. Sinabing doktor, ang makemikal sa pangkulay nga buho ay naipon sa katawan sa loob ng maraming taon na nagdulot ng matinding allergic reaction. Mula ng araw na iyon, hindi na muling nakapagpapintura ang nanay ko. Ang anit niya ay nasira na, naging manipis at mahina, at kitang-kita ang pulang ugat. Unti-anting kumonti at naging parang sinulit ang kanyang buhok na kalahati na lang ng dati. Habang nakikita ko ang nanay ko na umiyak sa salamin, nadurok ang puso ko. Mahirap para sa akin bilang isang doktor at anak. Noon, naisip ko, kung mas maaga ko lang sana pinigilan ang nanay ko, kung mas maaga ko lang sana nakahanap ng ibang paraan, baka iba na ang lahat. Mula sa sandaling iyon, nagpasya akong hanapin ang paraan para makaroon ng maluso na buho ng walang gamot o kemikal. Sinimulan ko ang aking pananaliksik na may isang simpleng paniniwala, ang mabuti sa katawan ay mabuti rin sa buho. Nagbasa akong napakaraming materyales, nagpunta sa mga bihasang herbalista, at personal na nagsagawang hindi mabilang na eksperimento. Sa wakas, natuklasan ko ang isang kamanghamanghang kombinasyon. Ito ay ang scalp mask na gawa sa luya. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang sikretong iyon. Ngayon, isa-isahin nating tingnan ang nga sangkap. Ipinaliwanag ko ng detalyado kung bakit kailangan ang bawat sangkap at kung paano ito makakatulong sa iyong buhok. Huwag kang mag-alala. Ang prosesong ito ay napakasimple. Kung pakinggan mo hanggang sa dulo, madali mo itong magagawa sa bahay. Lahat ng sangkap ay pamilyar sa atin at, higit sa lahat, ligtas, natural, at epektibo. Ang unang sangkap ay luya. Ito ang puso eneher recipe na ito. Tulad ng kailangan ang repolyo sa kimchi, hindi magiging epektibo ang maskara kung walang luya. Alam mo kung bakit agad uminit ang katawan mo kapag umiinom kang gingerti sa taklaming. Ito ay dahil ang gingrol sa luya ay nagpapalawa ng nga ugat at nagpapabilis ng sirkulasyon ng dugo. Kaya umiinit ang katawan mo mula sa kaibuturan. Pero paano kung nangyari ang ganitong epekto sa anit? Kapag nilagyan ng luya, lumalawa ang nga ugat sa anit, lumalakas ang daloy ng dugo, at mas mabilis na naipapamahagi ang nutrients. Upang lumago ang maluso na buho, kailangan nito ng sapat na nutrients. Ang nutrients na iyon ay nakmumula sa dugo. Ngunit habang tumatanda, unti-unting lumiliit ang mga daluyan ng dugo sa anit. Para itong 8 lane na highway na naging 2 lane. Kapag lumit ang daan, ang dugo o nutrients ay hindi nakakarating ng maayos sa hair follicles, ang pabrika ng buhok. Kung gayon, sasabihin ng hair follicles, hindi ako makapagtrabaho ng walang nutrients. Sa ganoong paraan, unti-unting hihina ang buhok, kumukonti, at sa huli ay malalagas. Ngunit kapag dumating ang luya, nagbabago ang sitwasyon. Tinutulungan ng luya na muling palawakin ang mga baradong daluyan upang ang dugo ay dumaloy ng mas aktibo. Nahising ang natutulok na hair follicles at nagsasabing, dumating na ang nutrients. Magtrabaho na ulit tayo. Sa kanong paraan, nagsisimulang lumaho ang buhok. Maaring makaramdam kang ang bahagyang pananakit sa unang paggamit, huwag kang mag-alala.
Ito ay isang senyales na ang magadaluyan ng dugo ay nagiging aktibo. Ngunit kung ang sakit ay matindi o kung ito ay namamaga o namumula, dapat mo itong hugasan agad. Sa ganoong kaso, maaring hindi tugma ang iyong balat sa luya. Ang pangalawang sangkap ay kape. Gusto mong kape, di ba? Maraming tao ang nagsasabi, kung walang isang tasang kape sa umaga, parang hindi pa ako gising. May mga tao ring nagsasabing hindi sila kumakain, pero kailangan nilang uminom ng kape. Ngunit ngayon, hindi tayo inom ng kape, kundi ipapahit natin ito sa buhok. Medyo kakaiba, di ba? Okay lang ba na ipahit sa buhok ang iniinom? Doktora, okay lang. May malinaw na siyentipikong batayan ang dahilan. May isang hormon sa ating katawan na dumarami habang tumatanda tayo. Ito ay ang hormon na tinatawag na DHT. Nagpapadala ang hormon na ito ng senyales sa hair follicles na parang nautos na magretiro, kaya unti-unting humihina ang buho at sa huli ay nalalagas. Ngunit ang caffeine sa kapa ay gumaganap bilang isang bodyguard na humaharang sa dehate hormon na ito. Ayon sa pananaliksik mula sa University of Jena sa Germany, kapag direktang tumama ang caffeine sa hair follicles, mas mabilis na lumalago ang buhok, nagiging mas malakas, at humahaba rin ang buhay ng hair follicles. Kaya, makikita mo ang caffeine na madalas nakasama sa listahan ng mga sangkap ng mamahaling anti-hair loss shampoos. Ngunit hindi mo kailangang bumili ng mamahaling produkto. Sapat na ang purong kape. Mas mura at mas malinis ito. Bukod pa rito, ang kulay ngang kapa ay isa ring natural na pangkulay ngang buhok. Nagbibigay ito ng natural na kulay mula dark brown hanggang soft black. Kung madalas mong ginagamit ang kapa bilang maskara sa puting buhok, unti-unting magiging mas maitim ang buhok at dahan-dahang magbabago ang kulay. Hindi ito kasing iritanga, kemikal na pangkulay ngang buhok, natural ito at malambot. Habang lumilipas ang panahon, mas nagiging malalim at maganda ang kulay nito. May kailangang tandaan. Huwag na huwag gumamit ng instant coffee o 3-in-1 coffee. Kung may asukal o creamer, mawawala ang epekto at didikit ito sa buhok. Siguraduhin purong kape lang ang gamitin. Ang ikatlong sangkap ay egg yolk. Ano ang mas gusto mo? Egg white o egg yolk? Maraming tao ngayon ang natatapon ng egg yolk dahil sa takot sa kolesterol. Ngunit ngayon, hindi tayo nagsasalita tungkol sa pagkain, kundi sa pangangalaga ng buhok. Dito, ang bida ay ang egg yolk. Alam mo ba kung ano ang bumubuo sa buhok? Ito ay ang protein keratin. Pareho itong substanse na bumubuo sa kuko. Kaya kapag mahina ang buhok, madali ring mabali ang kuko. Kung malakas ang buhok, malakas din ang kuko. Ang dalawang bahagi ay napakalapit na konektado. Habang tumatanda, unti-unting bumababa ang daming keratin. Kaya ang buhok ay nagiging manipis, nawawalan ng kapal at elasticity. Dati, ang buhok ay bilog at matigas, ngunit ngayon, nalalagas ito sa bawat paksuklay. Madaling mawala ang kulot, at hindi na kasing kapal tulad ng dati. Ito ay dahil sa kakulangan ng protina. Pero huwag kang mag-alala, naglalaman ang itlog ng biotin. Pamilyar na pangalan, di ba? Ito ang pangunahing sangkap ng hair supplements na nabibili sa botika. Pinapabilis ng biotin ang paglago ng buhok at nagpapagaling ng mahinang hair follicles. Kapag kinain, dinidiges ito ng katawan at ipinamamahagi sa iba't ibang bahagi. Ngunit kapag direkta itong ipinahit sa anit, mas mabilis itong naabsorb at dumidiretso sa lugar kung saan humihingi ng tulong ang buhok. Para itong direktang pagbibigay ng nutrients sa ugat ng buhok. Bukod pa rito, naglalaman ang egg yolk ng lecithin. Ito ay isang natural na sangkap na panlinis. Kaya pagkatapos maglagay ng egg yolk mask, hindi na kailangan pang mag-shampoo ulit. Kahit hugasan lang ng tubig,
malinis, malambot, at magaan ang buhok. Iyan ang dahilan kung bakit ginamit ng maina at lola nun ang itlog para hugasan ang kanilang buhok. Hindi lang ito simpleng ugali, kundi isang siyentipikong tamang karunungan. Ang huling sangkap ay pulot-pukyutan. Ito ang huling hakbang sa pagkumpleto ng iyong hair nourishing mask. Kung ang luya, kape, at egg yolk na nabanggit kanina ay ang pundasyon ng nutrients, ang pulot-pukyutan ang siyang nakokonekta sa lahat ng iyon. Isipin mo, kung ang pinahalong pinahit mo sa anit ay agad na tuyo o sumingaw, kahit gaano pakahalaga ang nutrients na nasa loob nito, hindi ito ma-absorb ng maayos, di ba? Dito ipinapakitang pulot-pukyutan ang kanyang kamangha-manghang kapangyarihan. Ang pulot-pukyutan ay isang napaka-epektibong natural na moisturizer. Tinutulungan nito ang nutrients sa luya, kape, at egg yolk na manatili ng mas matagal sa anit upang ang nasangkap na iyon ay dahan-dahang maabsorb ng malalim at magbigay ng maksimum na epekto. Bukod pa rito, ang pulot-pukyutan ay naglalaman ng natural na antimicrobial properties. Kung mayroon kang acne, dandruff, pangganggati, o flaking sa anit, malamang na sanhi ito ng bakterya. Tinutulungan ng pulot-pukyutan na tanggalin ang mga bakterya na iyon at gawing malinis at sariwa ang anit na nagpapahintulot sa hair follicles na huminga. Bilang resulta, ang buhok ay lumalago ng mas malakas at mas malusog. Bukod pa rito, pinapaginhawa at pinapantay ng pulot-pukyutan ang pinahalong. Kung luya lang ang gagamitin, maaring makaramdam ng bahagyang pananakit, ngunit kapag nilagyan ng pulot-pukyutan, mas gagaan ang sakit na iyon at magiging malambot at comfortable ang pakiramdam sa balat. Mula pa noong panahon ng reyna ng kagandahan na si Cleopatra, ang pulot-pukyutan ay kilala bilang sikretong sangkap sa pagpapaganda ng balat at buhok. Ang dahilan kung bakit siya naligo sa pulot-pukyutan ay hindi dahil sa karangyaan, kundi dahil sa kamanghamanghang benepisyong pulot-pukyutan sa balat. At ang katotohanan iyan ay napatunayan na ngayon ng agam, maari kang gumamit ng anumang natural na pulot-pukyutan. Achacha honey, wildflower honey, lahat ay ayos lang. Tandaan lamang ang isang bagay. Kailangan itong tunay na pulot-pukyutan. Ang peking pulot-pukyutan ay karaniwang halo ng corn syrup at flavoring na mukhang pareho sa labas ngunit walang epekto. Napakasimple ngang paraan para makilala ang tunay na pulot-pukyutan. Kapag sinawsaw mo ngang kutsara, umagos ito ngang manipis na parang sinulit at hindi napuputol sa gitna. Ngayon, kapag nasama-sama ang apat na sangkap, pinalalawa ng luya ang nga daluyan ng dugo, pinipigilan ng kapa ang hormones na nadudulot ng pakalagas ng buhok, nabibigay ng nutrients ang egg yolk, at pinananatiling nakakapit ngang pulot-pukyutan ang lahat ngang sangkap na ito sa anit. Kapag nagsama-sama ang apat na ito, lumiliha silang kamanghamanghang synergy. Hindi lang ito simpleng kombinasyon ng apat na sangkap, kundi isang perpektong reseta. At mas malakas ang epekto kaysa sa paggamit lamang alinmang sangkap. Kapag narinig mo ang tungkol sa mga sangkap, marahil ay madududa ka? Maisip mo, epektibo ba talaga ito? Sino ang maniniwala kung sasalita lang? Kaya ngayon, ibabahagi ko ang kwento ng isang tao na talagang nakaranas ng pagbabago. Nung nakaraang buwan, napunta si Dra Ligaya Santos sa aking klinika. Sa unanaming pakikita, malalim ang pakakasuot ni Dra Ligaya Santos ng kanyang maluwa na sombrero. Dahil sa kakaiba niyang pagsusuot ng sombrero sa init ng tag-araw, tinanong ko siya, "Pwede po bang tanggalin ang sombrero ninyo?" Si Dra Ligaya Santos ay nanatiling tahimik ng ilang sandali. Yumuko siya at pagkatapos ng ilang sandali ay dahan-dahang tinanggal ang kanyang sombrero. Sa sandaling iyon, nawalan ako ng salita. Manipis ang buhok sa tuktok ng kanyang ulo,
Mahigit kalahati ng kanyang buho ay puti na, at nakalantat ang kanyang anit. Namumula ang nga mata ni Dra. Ligaya Santos. Sa nanginginig na buses, sinabi niya, Doktora, mahigit 10 taon na akong nakpapakulay ng buho. Noong una, isang beses lang sa isang buwan, pero ngayon, kulang pa ang isang beses sa isang linggo. Pagkatapos ng ilang araw ng pakulay, puti na naman ito. Nakakapagod sa salon, at kung sa bahay naman, matapang ang amoy ng gamot kaya masakit ang anit ko. Nagtanong ang apo ko, Lola, bakit po ganyan ang buhok ninyo? Napakahiya ko. Ngayon, ayoko nang lumabas. Parang lahat ng tao ay nakatingin lang sa buhok ko. Nang marinig ko iyon, nanikip ang dibdib ko. Hindi. Naintindihan ko ang damdamin na iyon. Kung tumatanda na at ganon pa ang buhok, gaano kasakit iyon? Kaya ibinahagi ko sa kanya ang paraan ng Ginger Scalp Mask na pinaniniwalaan ko sa simula. Sidra, Ligaya Santos ay may pag-alinlangan. Luya ang ipapahit sa buhok, hindi ko kaya dahil sa amoy. Ngumiti ako at sinabi, subukan ninyo lang ng 2 linggo. Kung walang epekto, ako mismo ang magbabayad ng gastos sa inyong pagpapaganda. Tumawa si Dra. Ligaya Santos at sumagot, sige, susubukan ko. Mula sa sandaling iyon, simula ang pagbabago sa buhok ni Dra. Ligaya Santos, pagkalipas ng 2 linggo, nang muling pumasok sa klinika si Dra. Ligaya Santos, hindi ko siya agad nakilala. Sinabi niya sa nagulat na mata, Doktora, totoo ba ito? Hindi ba ako nakakamali? Alam mo ba kung ano ang nangyari? Halos walang nalalagas na buhok sa unan. Dati, kailangan niyang punasan ang unan tuwing umaga, pero ngayon, malinis na ito. Nabawasan din ng husto ang buhok sa alisan ng tubig, at ang pinakanakagulat sa kanya ay nagsimulang tumubo ang maliliit na buhok sa tuktok ng kanyang ulo. Mula sa malayo, mukha itong marumi, ngunit malapitan, talagang tumutubo ang bagong buhok. Pakalipas ng 3 linggo, ang asawa niya ang unang nakapansin ng pagbabago. Bakit biglang nagbago ang buhok mo? Saan ka nagpamanage? Naalala ni Dra. Ligaya Santos ang nangyari at sinabi pa rin sa nakakandalahitimong boses, Doktora, sa 30 taon naming paksasama, ngayon lang sinabi ngang asawa ko na gumanda ako. Ang boses niya ay punong nga saya at pakmamalaki. Siguro, nasisimula na ulit akong tingnan ng asawa ko? Pakalipas ng 1 buwan, nagulat din ang manager ng salon. Anong ginawa mo? Gumanda ng husto ang buhok mo? Mas naging makapal ito? Ngumiti siya at mahinang sinabi, sikreto. At bumalik siya sa akin at nagtanong, Doktora, patuloy na nagtatanong ang nga tao, pwede ko na bang sabihin, ang espesyal na bagay ay hindi lang si Dra. Ligaya Santos ang nakakuhang ganong resulta. 8 tao sa 10 gumamit ng maskara na ito ang nakakita ng kapansin-pansing epekto. Karamihan sa mga hindi nakakitang epekto ay sumuko sa gitna. Ngunit sinuman ang nakpatuloy at tapat na nakpraktis, sinuman ang nakaramdam ng pagbabago, malaki man o maliit, nabawasan ang paglalagas kang buhok, naging mas matatag ang ugat kang buhok, at naging comfortable ang anid. At ang nakakagulat ay hindi ito mahirap gawin, kahit sino ay kaya itong gawin. Kahit gaano, pagkaabala ang isang nanay, sapat na ito, okay? Ngayon, sisimulan ko ang pinakamahalagang bahagi, ang pangunahing resipe. Ihanda ang papel at panulat. Kung mawawala ang kahit isang hakbang, maaring makiba ang epekto. Ang nga kailangan mong ihanda ay ang nga sumusunod, 1 piraso ngang luya na halos kasing laki ng 2 pulgada ng hinlalaki. Hindi na kailangan pang masyadong malaki. Kung mayroon kang grater o blender, mas madali mong makukuha ang katas ngang luya. At ihanda ang 1 kutsara ng kanin, 1 malaking mangkok, at 1 hair pack chap kung walang hair pack cup. Sapat na ang plastic bag ng grocery. Ngayon, kailangan mong tandaan ang golden ratio.
2 kutsarang katas ang luya, 1 kutsarang ang kape, 1 egg yolk, at 1 kutsarang ang pulot pukyutan. Ito ang standard ratio na pinakaangkop para sa normal na buho. Kung makapal o mahaba ang iyong buho, doblehin lang ang lahat ng sangkap ng 1.5 beses. Upang madaling matandaan, isaulo ang 4 na ratio, 2, 1, 1. Simple lang, ngunit napaka-epektibo. Ngayon, gawin natin ito ng paisa-isa. Una, hugasan ng malinis ang luya at pagkatapos ay gadgarin o durugin ng pino. Mas mabuti kung babalatan, ngunit kung hindi, hugasan lang ng malinis. Para mas mabilis, gumamit ng blender, lagyan ng kaunting tubig, at salain gamit ang tela o pinong salaan para matira ang katas lang. Itapon ang pulp at ilagay ang 2 kutsara ng katas ng luya sa isang mangkok. Pangalawang hakbang, ilagay ang 1 kutsara ng coffee powder. Okay lang ang instant coffee o ground coffee. Ang gunit dapat itong purong kape. Huwag na huwag gumamit ng 3-in-1 coffee na may asukal o creamer. Ang asukal at taba sa loop nito ay magpapalapot sa maskara at lubos na magpapababa ng epekto. Pangatlong hakbang, ilagay ang 1 egg yolk. Maari mong itabi ang egg white at gamitin sa pagluluto. Kung nahihirapan kang ihiwalay ang egg yolk, may simpleng paraan gamit ang plastic bottle. Ilagay ang bukanang ang bote sa ibabaw ng egg yolk at bahagyang pindutin para ang egg yolk ay pumasok sa loob ng bote. Sa isang subo lang, masasanay ka agad. Sa huli, ilagay ang 1 kutsara ng pulot pukyutan at haluin ng mabuti. Sa una, maring mukha itong nakahiwalay ang malayer, ngunit kung hahaluin pa ng kaunti, magiging makinis ito at malapot na parang mayonnaise. Kung ang kulay ay light brown at ang texture ay sapat na makapal, tapos na ito. Kapag amoy mo, makakaramdam ka ng banayad at malambot na amoy ng kape. Halos walang amoy na luyaan na tatakpan, ito na amoy na kap. Kaya hindi ito nakakairita o hindi kanayne. Sa halip, ang natural na amoy na kapa ay nakakapakpaka na loop at nakakapakpakalma na pakiramdam. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang pinakamahalagang hakbang, ang paraan ng pagpapahit. Una, hugasan ng malinis ang anit at buhok gamit ang shampoo. Huwag gumamit ng conditioner o treatment. Pagkatapos, dahan-dahang tapikin ngang tuwalya ang buhok para matanggal ang tubig. Huwag kuskusin. Tuyuin lang ang buhok hanggang sa hindi na ito tumutulo at panatilihin itong bahagyang basa-basa, hindi ganap na tuyo. Kung masyadong basa ang buhok, madaling dumaloy ang pinahalong at hindi ito maabsorb ng maayos sa anit. Ngayon, kumuhang pinahalong gamit ang dulong daliri at ipahit ito direkta sa anit. Mahalaga na ipahit ito sa anit, hindi sa buho. Ito ang susi. Mag-focus sa mga lugar na maraming puting buho, manipis ang buho, o madalas na nalalagas ang buho. Karaniwan itong kinabibilangan ng tuktok ng ulo, hairline, at bahagi sa itaas ng tenga. Habang ipinapahid, dahan-dahang imasahe gamit ang dulo ng daliri sa loob ng mga 5 minuto. Hindi kailangang diinan ng malakas, gawin lang itong comfortable. Kung nagsimulang uminit ang anit, ito ay magandang senyales. Ibig sabihin ay nagsisimula nang gumana ang pinahalong. Pagkatapos ipahid ang lahat, isuot ang plastic hair cap. Kung wala, maari ding gumamit ng cling wrap o malinis na plastic bag. Ang layunin ay panatilihin ang init. Tulad ng epekto ng mainit na compress, kapag tumaas ang temperatura, bubukas ang mapores at mas mahusay na maabsorb ng anit ang nutrients. Panatilihin ito sa loob ng 20 minuto. Hindi na kailangan pang lumampas sa 30 minuto. Hindi rin mas maganda ang epekto kung masyadong matagal. Sapat na ang 20 minuto. Habang naghihintay, maari kang manood ng television, maglinis magtuping damit, o gumawa ng iba pang pang-araw-araw na gawain. Pagkalipas ng 20 minuto, hugasan ng malinis ang buhok gamit ang maligamgam na tubig.
huwa gumamit ng sobrang init na tubig. Dahil may itlog, kung gagamit ng mainit na tubig, maluluto ang itlog at didikit sa buhok na mahirap hugasan. Sapat na ang tubig na pakiramdam mo ay maligamgam sa iyong pulso. Habang hinuhugasan, dahan-dahang imasahe ang anit. Kung may natitira pang ginga residua, dahan-dahang imasahe gamit ang dulo ng daliri para matanggal lahat. Pagkatapos hugasan, hindi na kailangan pang gumamit ng shampoo dahil may egg yolk. Sapat na itong malinis, malambot at hindi mamantika. Mararamdaman mo agad na sariwa at magaan ang iyong buhok. Kung gusto mo pang mas maging detalyado, maari kang maghugas ng isa pang beses gamit ang mild shampoo na may counting irritation. Ikaw ang magpasya ayon sa iyong pakiramdam. Sapat na ang 2 beses sa isang linggo. Halimbawa, Martes at Biyernes o Lunes at Huwebes na may pagitan ng 3,4 na araw. Kung gagawin ito araw-araw, mapapagod ang anit at mahirapan itong mag-recover ng natural. Ang epekto ay makikita pakalipas ng halos 2 linggo. Una, kapansin-pansing mababawasan ang paglalagas ng buhok at malaki ang ibababang dami ng buhok na nakakapit sa unan. Ang pagbabago ng puting buhok na unti-unting dumidilim ay aabutin ng 1 o 2 buwan. Dahan-dahan ang proseso nito, kaya mahirap agad maramdaman ang pagbabago, ngunit isang araw, titiknan mo ang salamin at sasabihin mo sa sarili mo, talagang nagbago ang buhok ko, ang pagiging regular ang pinakamahalaga. Ngayon, pakinggan mong mabuti ang napakahalagang babala. Kung susundin mo ng tama ang sumusunod na nilalaman, ang nga resulta ay magiging mas ligtas at mas malinaw. Una, kailangan mong suriin muna ang allergic reaction bago gamitin. Kahit natural na sangkap, hindi ito angkop sa lahat ng tao. May mga taong allergic sa luya o itlog? Napakasimple ngang paraan ng pagsubok. Pahiran ng kaunting pinahalong sa loob ng braso at maghintay ng halos 10 minuto. Ang bahaging ito ay ang pinakamalambot at pinakasensitibong bahagi ng balat. Kung hindi ito namumula, nangangati o masakit, okay lang itong gamitin sa anit. Sa kabaliktaran, kung nagre-react ang balat, huwag na huwag itong gamitin. Pangalawa, kung may sugat sa anit, kailangan itong itigil muna. Kung makalmot ang balat o may pimples at madikit ang luya, masakit ito na parang asin sa sugat. Maghintay hanggang sa ganap na gumaling ang anit bago magsimulang muli. Pangatlo, maingat lalo na sa paligid ng mata. Napakasakit kung pumasok ang katas ng luya sa mata. Iwasan ang malapit sa nuka pa ipinapahid at siguraduhing ipikit ng mahigpit ang mata kapag hinuhugasan. Kung sakaling pumasok ito sa mata, hugasan agad ng malinis na tubig, mas mabilis, mas mabuti. Pangapat, kung may natira pang pinahalong, ilagay sa refrigerator. Ilagay sa airtight container at panatilihing malamig, ngunit dapat itong gamitin sa loob lamang ng 3 araw. Dahil may itlog, madali itong masira kung matagal. Pagkatapos 3 araw, itapong at gumawa bago. Sa huli, ibabahagi ko ang sikreto para mapataas ang epekto. Bago maglagay ng maskara, dahan-dahang suklayin ang anit ng halos 100 beses. Sa paggawa nito, bubuhayin ang sirkulasyon ng dugo at mapapabuti ang pag-absorb ng nutrients. Pagkatapos ipahid, isuot ang plastic cap at takpan itong mainit na tuwalya. Maari mong basain ang tuwalya sa tubig at bahagyang painitin sa microwave. Tandaan, kailangan lang itong mainit. Kung masyadong mainit, maaring mapaso ang balat. Kung susundin mo ng tama ang hakbang na ito, makakaramdam ka ng tiyak na pagbabago sa ilang beses lang. Okay, balikan natin ang mahahalagang punto ngayon. Una, huwag na huwag bunutin ang puting buhok. Ang isang beses na nabunot na buhok ay hindi natutubo. Kahit gaano pa nakakainis, kailangan mong tiisin. Pangalawa, bawasan ang paggamit ng kemikal na pangkulay ng buhok hanggat maaari. Madaling masira ang anit,
Kung mahirap itigil agad, palawigin man lang ang pagitan ng pakulay para magkaroon ng oras ang buhok para magpahinga. Kailangan mong bigyan ng pagkakataon ang anit na mag-recover. Pangatlo, patuloy na gamitin ang ginger mask. 2 beses sa isang linggo ang pinakamainam. Napakasimple ng paraan. 2 kutsarangan katas ang luya, 1 kutsarangan kapa, 1 egg yolk, at 1 kutsarangan pulot pukyutan. Tandaan 2, 1. Madaling tandaan at simpleng gawin. Curious ka ba sa gastos? Ang luya ay liyon 100, kape, kalader, itlog, lagay may na, at pulot pukyutan, kalamay na. Lahat-lahat, halos alatu, 130 lang. Ibig sabihin, sapat na ang wala, pang 1,200 bawat gamit. Sa kabilang banda, kung mapapapintura sa salon, abot ito ng 5,000 hanggang 5,000 bawat beses, kahit buong buwan mong gamitin, hindi abot sa husay, nula, at malusog ang buhok at ligtas ang ganit. Walang mas matalinong pagpipilian kaysa rito. Ipon mo ang pera na iyan. Iregalo mo sa sarili mo ang masarap na pagkain o bilang maliit na regalo ang mabata o gamitin para sa isang di malilimutang paglalakbay. Taos puso akong umasa na ang video ngayon ay nakapagpagang kahit panong iyong pag-aalala tungkol sa iyong buhok. Sana ay hindi ka na bumuntong hininga kapag nakikita mo ang unan sa umaga. Sana ay ngumiti ka at sabihing, ay, medyo okay na ang buhok ko kapag tiningnan mo ang salamin. Kung may kilala kang naaalala rin tungkol sa paglalagas ng buho o mahinang anit, ibahagi mo ang video na ito. Ipadala sa text, Kakao Talk, o anumang paraan na maginhawa para sa iyo. Ang isang maliit na pagbabahagi ay maring makatulong sa isang tao na nangangailangan. Susunod, babalik ako na may mas practical at kapakipakinabang na mga kwento. Ipakikilala ko ang simple at matipid na mga paraan ng pangangalaga sa kalusugan na magagawa mo nang hindi kinakailangan pumunta sa ospital. Kung mag-subscribe at mag-like ka, ikaw ang unang makakakita ng aking mga bagong video. Mas maganda kung i-on mo rin ang notification. Sa huli, tandaan mo, gaano man kaganda ang paraan na ipinakilala ngayon, kung hindi ito tukma sa iyong katawan, maaring makaroon ng side effects. Iba-iba ang bawat tao at maaring mag-iba rin ang epekto. Ang video na ito ay para sa layunin ng pag-unawa at hindi ito nangangahulugang kailangan mong sundin ito ng walang pasubali. Bago ipahit sa anit, subukan mo na salup ng braso. Kung normal ang reaksyon ng balat, maari mo itong gamitin ng walang alalahanin. Mahalaga rin ang pagiging maganda, ngunit ang kaligtasan ang pinakamahalaga. Nawai palagi kang maging malusog, malakas ang buhok, at maging masaya ang iyong araw. Makikita-kita tayo sa susunod na video.